Hello, YouTube! Maganda yung YouTube po sa inyong lahat. At syempre pa, andito na naman po kami, ang Rescue Broadcast Global sa atin pong Bible Lessons on YouTube. At syempre, kasama ko na naman ang ating mga mainstay dito po sa Rescue Broadcast Global. Walang iba kundi si Captain Ish. Hello at magandang hapon po sa inyo lahat. Good morning at madaling araw po sa lahat. Ayan. Syempre pa, kasama natin si Philosopher. Yes. Ayan, good evening po. Ayan, at nandito po kami sa Temple of Jerusalem. Oo. Ayan, kumusta po kayo dyan? Siyempre, kasi ang ating tatalakayin ngayong philosopher ay isang katanungan ng isang viewer natin ng ating YouTube channel. Walang iba kung hindi si Brother Andrew Passion. At tatalakayin natin ngayon, Captain Islao, ang walang iba kung hindi yung katanungan niya regarding tithing. No? Tithing, ito yung ikapu. At bago yan, promote muna natin ang aming mga programa sa mixlr.com/rescue broadcast. Sa umaga po, mga kapsat, yan po ang aming frequency, carrier frequency po ng aming internet radio podcast. Sa umaga, ang programa ni Captain Islao. Yes, the jump start from 8 to 12 ng tanghali. At sa hapon naman po, makikinig kayo sa pure a cappella music na pinamagatan po naming a cappella cruise. At sa gabi, magmula alas 8 hanggang alas 12 ng madaling araw, minsan sumusobra pa kami. Ang programa naman po ni Philosopher. Ito po ang BOTA, Bible Study on the Air. Ayan, siyempre pa, abangan niyo yung mga portion dyan na bread talk. Diba? At magagandang mga tinapay ng buhay ang hatid namin po sa inyo diyan sa mga programa na yan, mga kapatid. Alright. At kung kayo po ay may katanungan, mga kapatid, katulad ng katanungan ni Brother Andrew Passion na aking babasahin mamaya lamang, ay amin pong hinihintay na kayo ay text nyo kami sa mga numero na ito. At ito po aking mga number, 0927-312-5500 para sa Globe, at para sa Smart naman 0908-402-5063. Yung number, Captain Ish. My number is 0948-732-5832. At ang number naman ng poging-poging si Philosopher. Ang number ko po ay 0949-953-8234. At kung sakali pong meron kayong mensahe na mahaba at nais nyong aming tugunan nito, mga kapsat, pwede rin po kayong sumulat sa amin sa aming email address sa rescuebibleradio@gmail.com. At kung kayo po ay aming masuki na sa panunood ng aming YouTube channel, ang Rescue Broadcast Global, please don't forget to click on the subscribe button, mga kabsat. Yan, taas nyo yung mga kamay para makita natin ang inyong kilikili power, mga kabsat. Yan, subscribe po kayo sa amin. At ngayon po ay nag-i-increase na ang mga subscription namin. Tunay na trending na po ang Bible Lessons on YouTube. Ayan. So, wag na natin patagalin. Nais kong basahin sa inyo ang text na ibinigay o isang personal message na ibinigay. Ito po ay talagang babasahin ko po magmula sa aking inbox ng aking Facebook Messenger. Ito po ay galing kay Brother Andrew Passion. Siya po ay nagtatrabaho sa Qatar. Ayan. Ang Qatar po ay nandiyan yan sa tinatawag na Middle East, mga kapsat. Ha? At basahin natin itong kanyang Facebook, itong kanyang message sa atin. At hinahanap ko pa kasi biglang nawala dito sa akin. Ang sabi niya dito, at actually, ang kanyang tinatanong, Captain Islao, ay tungkol sa tithing. Aba. Ayan. At maraming issue yan. No? At karamihan today, almost 95%. Ay ini-implement ito at ginagawa ito ng mga pastor at ini-implement ito sa kanilang mga hinahawakang mga congregation. And actually, mga kabsat, parami ang mga tao nagdududa na dito. Yes. Kaya nga, dun sa ating programa sa radyo nung araw, paulit-ulit yung tanong na to, Captain Islao, ang tagal. Philosopher, tungkol sa tithing. At maski ngayon, dito sa
Bible lessons on YouTube, ay tinatanong na naman uli ito. Oo. Na ito ay patotoo na maraming tao ang tunay na nagdududa na dito. Oo. No po. So, nais natin talakayin yan. But gusto kong pick upin ang question, Captain Islao, directly sa aking Android phone. Ano? Ito ay sinulat ni Andrew Passion na siya ay isang manggagawang overseas Filipino worker sa Qatar na laging nakatutok sa atin. Ang sabi niya, Brother Archangel, may tanong po ako. Yung tungkol po sa pagbibigay ng ikapu. Tama po ba na magbigay ng ikapu galing sa aking sweldo? Pagbibigay para sa Diyos at para sa church? Salamat po. Ayan. So, yan po ang direktang Katanungan. tanong ni Andrew Passion na ating regular dito yan sa ating YouTube channel. At ang sagot ko sa kanya, Captain Islao, sige, Brother Andrew, gagawa kami ng video about tithing at ito ang magsisilbing lesson para sa iyo at para sa lahat ng mga nagtatanong, Sa mga nagdududa tungkol sa tithing. Tithing. Ayan. Alright, mga kabsat. So, wag na natin patagalin, Captain Islao. Ayan. Siguro, ang pinakamagandang approach dito, philosopher, ay umpisahan muna natin sa historical setting o historical background ng tithing. Oo. Paano ba ito nagsimula? Totoong may tithing in the Bible, Yes. mga kabsat. Hindi mo yan pwedeng ikakaila. Oo. At hindi mo yan pwedeng itatwa Oo. that there is a tithing Na nagaganap. na sinasabi sa atin o Oo. nagaganap Oo. dito sa Biblia. Oo. So gusto natin halongkayin yan na philosopher para makita nila ang historical setting at historical background kung bakit ang bansang Israel ay inutusan ni Yahweh na magbigay ng kanilang ikapu. Oo. Ayan. So ang ating unang resource person, si Captain Islao, Ayan. ang magbibigay ng historical background nito. Alright. So, maraming salamat pong muli. At buklatin niyo po ang inyong mga Biblia. At dito po natin unang huhukayin ang dito po sa Leviticus chapter 27 verse 30 hanggang verse 32. At ganito po yung kanyang pagkakasabi dito. Pagka pinag-aaralan niyo po itong book of Leviticus, mga kabsat, dito natin makikita yung mga batas na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel at ang nangangasiwa po nito, ito yung mga tinatawag natin na Levitical o yung mga priests sa lahi ni Levites. Kaya't ganito po ang kanyang pagkakasabi dito. Every tithes of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the trees, is the Lord. It is holy to the Lord. If man wishes to redeem some of his tithes, he shall add a fifth to it, and every tithe of herbs and flax, every 10 animal of all that pass under the herdsman's staff shall be holy to the Lord. Ayan. Ito pa lang. Captain Islam, mas Sige. maganda ulitin mo yung passage na yan para ma-flash natin. Sige. Pag nagbibigay tayo ng passage, 2 beses nating ulitin para makita nila mismo sa YouTube nila kung anong nilalaman ng passage na yan. Pakiulit. Leviticus chapter 27 verse 30 hanggang verse 32. Every tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the trees, is the Lord's. It is holy to the Lord. And verse 31, if a man wishes to redeem some of his tithes, he shall add a fifth to it. Verse 32, and every tithe of herbs and flax, every 10 animal of all that pass under the herdsman's staff shall be holy to the Lord. Ayan. Ang tithing pala, ito po ay sinasabi dito banal. No? Holy na sinasabi po. Napapabanal po sila dito. At itong tithing na ito ay ibinigay ng Diyos sa katauhan ni Moises at ibinigay din ni Moises ito kasi nga siya yung mediator Ibinigay din ito sa mga pari. Ito yung mga lahi ni Levi doon sa pangatlo na anak ni Jacob. Ano po kaya dahilan kung bakit po ibinigay itong tithes na ito sa kanila? Sapagkat makikita po natin, noong na-conquer po nila yung promised land o itong Kanaan na ito na ipinangako ng Diyos sa kanila, abay wala po silang mana. Wala po silang inheritance, wala po silang
walang ibinigay sa kanila na mana. Para ma-prove po natin ito, buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito naman po yan sa Joshua chapter 14 verse 1 to 3. Okay? Ulitin po natin mga kabsat. Joshua chapter 14 verse 1 to 3 at babasahin naman ni philosopher. Ito ang sinasabi niya sa Joshua chapter 14, verse 1 to 3. These are the inheritance that the people of Israel received in the land of Canaan, which Eleazar the priest of Joshua, the son of Nun, the heads of the father's house of the tribes of the people of Israel, gave to them to inherit. Their inheritance was by lot, just as the Lord had commanded by the hand of Moses, for the 9 1/2 tribes. For Moses had given an inheritance for 2 1/2 tribes beyond Jordan. But the Levites, he gave no inheritance among them. So wala po silang natanggap. Ano po kaya ang dahilan, Sir Archangel, kung bakit po hindi sila binigyan ng mana? Purposely, hindi talaga sila binigyan ng mana. Yes. O, ayon yan sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang may gusto niyan. Oo. Okay. Kung bakit po ibinigay ito, o ibig ko pong sabihin, bakit po hindi sila binigyan dahil ito ay kalooban ng Diyos, at pangalawa, meron po silang gagampanin na isang mabigat na pasanin, Nagawain. Oo. na kung saan pangangasiwaan po nila yung templo. Ayun pala ang ibig sabihin nun kung bakit ang mga Levites, ito ay isa sa lahi ng mga anak ni Jacob. Yes. Remember mga kapatid, mga kabsat, ay merong 12 tribes o tinatawag ng galing doon sa anak ni Jacob. Oo. At alam natin si Jacob pinalitan ng pangalan niya na Naging Israel. Oo. At meron siyang 12 anak. Actually, Captain Isla, kung yung sisiya sa atin, doon sa 12 na yon, wala nang mana diyan yung Levites, wala nang mana din si Joseph. Oo. At ang pumalit sa kanya Yung dalawang anak yung niya. dalawang anak ni Joseph. Si Ephraim at saka si Manase. Si Ephraim tsaka si Manase. Oo. So, kung hahanapin nyo yung pangalan dyan ni Joseph, hindi Wala nyo na. makikita dyan. Oo. Ang pumalit sa kanya, sapagkat si Joseph ay binigyan ng kaluguran ng Diyos yan dahil sa kanyang pananampalataya at pagiging tapat sa Diyos sa bansang Ehipto, Oo. at nakatulong siya sa kanyang mga kapatid. Kaya dalawa yung anak niya dyan Yes. na napasama doon sa tinatawag na 12 tribes of Israel. Ayan. Ayan, historical setting yan. Oo. At pangalawa, mga kapatid, noong nagkaroon ng tinatawag na census, ano po, doon na po sa numbers, kung titignan nyo po, kaya numbers po yan, Oo. dahil po sininsus po yung bawat tribo. Bawat mga kamag-anak ng mga magkakapatid. Oo, hindi Oo. incorporated. Binilang na sila. Binilag na sila. Oo. Binilang At na yung mga ipinaalala ulit itong gawain na ito. Oo. Sapagkat dito sila napapabanal. At basahin po natin ulit sa Numbers chapter 18, beginning from verse 20 hanggang verse 32. Ang haba po niyan. Kaya't inulit-ulit po ito para doon sa mga bagong henerasyon. Ulitin mo. Ulitin po natin ulit. Nakakalimutan mo yung twice. Chapter 18, verse 20 hanggang verse 32. Ayan. Tingnan natin. Papagalitan ka ni Direct Rib niyan pagka hindi mo inulit yung mga bersikulo. Oo. Ayan. So, ipa-flash po niya yan. Oo. At makikita niyo po yan. Nandyan na po. Ang dami po. Oo. Basahin niyo po kung may Bible po kayo. Ayan. Dahil, ayan po, ang mga Levites po talaga ang may karapatang tumanggap ng tithing na ito. Ano? Kaya nga, in-emphasize din ito, Sir Archangel, sa bagong tipan. Oo. If we go to Hebrews chapter 7, verse 5. Ulitin natin. Oo. Hebrews chapter 7, verse 5. Tignan niyo po ulit. Ni-replay yan pero mas maikli na. Oo. Ni-replay niya ulit kasi dyan din yan eh. Pareho lang yan. Parehas lang din yan. Basahin natin yan. Okay. Ha? Now the law, ayun pala. Oo. Nandun ako. Ayan. Oo. Basahin natin. Sige. Hebrews, malabo ang mata ko, hindi ko mabasa dyan. Dito ako sa aking Bible. Oo. Mas sigurado. Hebrews chapter 7, verse 5. Oo. And indeed, those who are of the sons of Levi, who receive the priesthood, have a commandment to receive tithes from the people according to the law
that is, from their brethren, though they have come from the loins of Abraham. So makikita natin dito, according to the Hebrews writer, na sinasabi niya na ang mga Hudyo dapat ay magbigay ng kanilang tithes. Kanino? Doon sa mga Levites. Oo. At itong mga Levites na ito, ayon dito sa Numbers, mga kabsat, magbubukod pa sila ng another 10% para doon sa doon sa para sa Diyos. Oo. Susunugin nila 'yon. Ano? At yung matitira 'yon, 'yun yung kanilang Hatian. So, mga kapatid. parang sinasabi sa atin dito, ito yung part ng tinatawag na Levitical system. Oo. Ito yung sistema ng Diyos na pinatutupad niya sa pamagitan ng mga Levites para yung templo, Captain Islao, Oo. ay manatiling matatag ito Yes. upang tuloy-tuloy yung paghahain ng hayop na sacrifice Yes. para sa ating Panginoon. Remember, mga kabsat, sa pinag-aaralan natin ngayon, walang mana ang mga Levites. Yes. Wala silang sasakahin. Hindi sila binigyan ng lupa, hindi sila binigyan ng hayop, walang binigay sa kanila kundi ang templo. Yes. Ang trabaho nila. Oh, meron silang dapat gampanan sa templo ayon sa nauutos sa batas. Oo. It's according to the law. Yan ang Yes. sinasabi dito. Oo. Diba? So, kung bakit sila nangongolekta ng ika-10 bahagi is because si Yahweh ang nag-utos sa kanila sa pamamagitan ng Levitical system Yes. na mangolekta ng 10%. 10%. Hindi pwedeng 9%, Aha. hindi rin pwedeng 11%. Maski 10.5%, Hindi. haan mabalin. Kumbaga ito ay Eksakto. kumbaga ay sinasabi ng Diyos, absolute na to. Hindi mo Oo. pwedeng dagdagan, Oo. hindi mo pwedeng bawasan. Mhm. At dito makikita natin na itong tithing na ito ay hindi lang naman pala ito pera. Oo. Kasi Pagkain. sabi po niya dyan, iba-iba yung pagmumulan ng tithing na ito eh. Mm. Ang sabi niya dyan, Hayop. herbs, Mhm. animals, Mhm. di ba? Yung green, yung Oo. barley. Oo. Kasi yun ang pagkain nila noon sa Archangel eh. Barley, oo. Barley. Oo. At ito pa yung ano dyan, ano? Tsaka philosopher, Oo. may pinapakain sila niyan May eh. pinapakain sila. Oo. Mga orphans. Mga orphans, mga widows. 'Di Mm. ba? Ayan ang historical background nito. Kaya hindi lang puro pera ito. Hindi pera. Oo. Mm. Philosopher, may sinasabi ka. Ayan. Yung actually ito ano, pagka kung sakali according doon sa Book of Numbers at saka doon sa Book of Leviticus, kung yung isang maghahandog ay yung ihinandog niya, yung inalay niya na 10% ay yung kanyang hayop, ano po. Pwede niya itong palitan ng pera, kaya lang po meron ng dagdag na 5%. Oo. Ganyan po, no? Pero ngayon po mga kapatid, ano, yung binibigay na lamang po natin ay puro pera, no? Abay, bakit ganyan po yung ginagawa ng mga pastor? Ayan, so makita mo kabsat, ano, ito po ay talagang malinaw na malinaw, mga kabsat, ano po, na ito pong tithing na ito ay hindi para sa isang Kristiyano. Sapagkat wala kang makita sa ulumang tipan na mga Kristiyano na gumawa nito. Wala Ano namang po? Kristiyano nun. At walang Kristiyano nga naman nung lumang Lumang tipan. Sapagkat para nga ito sa bansang Israel. At specific po yung pagkakasabi dyan. Para sa anak na si Levi. Ano po, sa lahi ni Levi. Oo. Mga kabsat, tanungin natin, si pastor ba? Kasama ba siya sa lahi ni Levi? Ba't nangongolekta ng tithe? Tanungin niyo po, kabsat. Aba, hindi po kami namumuro, kabsat, ha? Aba, sinasabi lang po namin ang katotohanan according to the Bible and according to the context. Ang sabi po dito, kabsat, ang mangongolekta ng tithes, according to the law, ay galing doon sa pamilya ni Levi. Ayan po. Ngayon, kukontrahin na naman tayo ng mga pastor. Oo. Di ba, sasabihin nila, bakit si Abraham? Oo. Aba, bakit si si Abraham nung siya ay pupunta doon sa rescue niya si Lot. Nagbigay siya ng 10%. Wala pang law. Kabsat, tanungin mo po, kabsat, kanino ba nanggaling yung ibinigay ni Abraham na 10% Kay kay Melchizedek. Melchizedek? Hindi ba ito ay galing sa samsam, kabsat? At kanino ba yung samsam na yon? Hindi ba ito ay pag-aari ng mga hari kasama si Melchizedek? Hindi ba pag-aari ni Melchizedek yan? Oo. Sapagkat bakit? Kanino bang kingdom yung sinakop nila? Hindi ba yung kingdom ni Melchizedek?
At ito ay sinamsam ng mga kaaway. At nung pumunta doon si Abraham ay kinuha niya itong mga samsam na ito, ibinalik niya yung 10%. Kabsat, ibinalik lang po niya ito. Ano po, hindi po ito galing sa kanyang bulsa, kabsat. So kung i-apply mo yung si Melchizedek sa panahon natin ngayon, ano po, abay, dito po sa Book of Hebrews, kaya lang po na-mention mga kabsat, kaya lang po nabanggit ng Book of Hebrews itong si Melchizedek sapagkat lagi po nating tatandaan. Yung thematic structure po ng Book of Hebrews is a comparison between the Old Testament at sa New Testament. Sa madaling salita, yung mensahe nito, the New Testament is better than the Old Testament. In other words, yan po yung ano yan eh. si Melchizedek is just a point of reference. Oo. Para may Example. para may comparison. Oo, Diba? example, para magkaroon ng punto. Actually, si Melchizedek is before the law. Oo. Wala pa yung law ni Batas. Moises, Oo. ando doon na si Melchizedek. Ang pinapatunayan ng Hebrew writer dito, bakit naman before the law, may pananampalataya na? Oo. Diba? Paano yung mapapatunayan? Si Abraham. Diba? Si Abraham may pananampalataya at sumunod sa Diyos. Kaya ginamit dito si Melchizedek as a point of reference na kahit panahon ni Kristo, ay pwede rin yung pananampalataya. Oo. Pero hindi dapat dito i-highlight yung tithing. Tithing. Oo. Ay wala namang kinalaman yung tithing dito doon sa sinasabi ng Hebrew writer sa comparison between the Old Testament tsaka sa New Testament. Oo, sapagkat yung tinutukoy dyan ay yung priesthood ng ating Panginoong Hesukristo is greater Oo. than the priesthood of Aaron. Oo. Ayun po yung pinupunto dyan, ano? Oo. Hindi po yung tithing. Actually, Ayan. ginamit nga si Melchizedek as a point of reference. Oo, Sabi, oo. yung priesthood ng ating Panginoon is in the order of Melchizedek. Dahil si Melchizedek is a high priest nung araw, Oo. pero hindi natin alam kung saan siya nagmula. Oo. Kung saan siya nagmula. Walang genealogy. Oo, hindi siya kilala, no? Oo. At sinasabi dito sa Hebrews chapter 7 beginning from verse 1, ang pangalan pa ng Jerusalem noon ay Salem. Salem. The Oo. old name of Oo. Jerusalem. Basahin mo yan, Andrew, ano? Hebrews chapter 7 verse 1 to 5. Makikita mo dito, he was used as a reference point para mapatunayan yung priesthood ni Jesus Christ is greater than the Old Testament Levitical system. Diba? So, hindi po dapat natin pagtalunan itong tithing na sinabi dito dahil unang-una si Abraham nag-tithing nga kay Melchizedek pero ginamit naman ito ay galing sa plunder. Oo. Diba? Kita mo, no? Pero tinutukoy dito sa verse 5, kaya nagbibigay yung mga Israelite ng tithing is because of the law. Ang tanong, Andrew, are we still under that law? Tayo ba ay nasasakupan pa ng batas na yan? In other words, mga kabsat na nakikinig sa atin, yung tithing is a law in the Old Testament. Period. Aba, hindi mo pwedeng extend ito hanggang New Testament. Oo. Diba? Wala na yan. Nung sinabi ni Paul sa Romans chapter 10 verse 4, Romans chapter 10 verse 4. Tingnan natin kung ano pong nakasulat dyan, at babasahin natin yan. Romans chapter 10 verse 4. Okay? Ito po ang nakasulat. Sabi niya, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Nakita nyo, no? It's a transition period from the Old Testament law kung saan nadja-justify ang mga Old Testament people, mga kabsat. Sinasabi na ni Pablo, tapos na ang Old Testament law at lumilipat na ang pananampalataya natin sapagkat kay Kristo na ang katwiran ng Diyos. Yan, maliwanag po yan, mga kabsat. So, kung pagtatalunan natin itong tithing na ito ay dapat pang i-apply sa bagong tipan, di sana, mga kabsat, ay tayong lahat sana ay gumaganap pa ng iba pang mga batas sa lumang tipan. Yes. Captain Slav. Sapagkat sabi ni Santiago sa James chapter 2 verse 10, Andrew, lista mo uli yan. James chapter 2 verse 10, ito po ang nakasulat sa New King James Version na aking ginagamit na Biblia. Ano po? James chapter 2 verse 10, ang sabi po dito, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. So, napakahirap to pa rin, Captain Islaw, ng Oo. tithing. Diba? Kaya nga,
inabolish na ng Diyos yung lumang tipan dahil wala naman talagang nakakagawa niyan. Wala. Even in Walang the book, naka-perfect. even in the book of Malakay, Captain Islao, na gusto ko paliwanag mo yan, abay, hindi na perfect yan ng bansang Israel. At ito kadalasan, Andrew, ang ginagamit ng ating mga pastor bola-bola para ma-implement nila yung tithing. Kasi nga naman, philosopher, dito lang sa book of Malakay, chapter 3, makikita mo yung tinatawag ni Malakay na challenge niya ang Diyos. Subukan mo ako. Sabi ni Malakay chapter 3, subukan mo ang Diyos. Kung hindi niya ibigay, siksik, liglig, tumataba. At yan ang ginagamit ng maraming mga pastor. Sige nga, Captain Islao. Malakay chapter 3, verse 10 hanggang verse 11. Imbestigahan natin, Captain Islao. Contextual background tayo. At itong chapter na ito, itong book na ito, ay kinakailangan iimbestigahan natin according to the context. Kasi meron po tayong ginagamit na ito po yung tinatawag natin na immediate context, wider context, at whole Bible context. Dapat hindi po tayo lumalayo doon sa thematic structure noong libro na binabasa natin. Kasi minsan lumalampas po kasi tayo. At babasahin po natin, Malakay. Hindi lang minsan. Oo. Lagi. Malakay chapter 3, verse 10 and verse 11. Kumbaga, naririp tong bersikulo na ito. Oo, masyadong inaabuso. Inaabuso. Pero hindi nila alam kung ano yung tema talaga nito Kung bakit nasabi yan ni Malakay At basahin po natin. Ang sabi po dito, Malakay chapter 3 verse 10 hanggang verse 11. Bring the full tithes into the storehouse that there may be food in my house, and thereby put me to the test, Ayan na. says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need, I will rebuke and devour, sabi niya, for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Then all nations will call you blessed, for you will be the land of delight, says the Lord of hosts. So, imbestigahan po natin, unang tanong, sino po ba yung nagsasalita dito? Po? Ganyan po ang pag-study ng Bible. Sino po ang nagsasalita dito? Nung binabasa mo yan, Andrew, sino ang nagsasalita dyan sa binabasa mo na yan? Pangalawa. Sagutin na natin. Sige. Actually, ang nagsasalita dyan, Captain Islao, ang Diyos at pinadaan niya kay Propeta Malakay. Okay? Nang ibig sabihin ng Malakay ay anggelos. Di ba? Messenger. At dito makikita natin, mga kabsat, yung unang tanong na ang nagsasalita dito, ang Diyos. At sino yung pinagsasabihan dito? Tanong natin kay Philosopher. Okay? Philosopher, sa sinabi ni Malakay 3 verse 10, para kanino ba yung mensahe na yan? Sa mga Hudyo o sa mga Kristiyano? Ayan, according po sa Malakay chapter 4 verse 4, ang sabi niya po, para sa lahat ng Israel. Ano po? Meron po tayong tinatawag sa hermeneutics na law of exclusion and the law of inclusion. At meron din tayong tinatawag na specific at general. Dito po makakabsat, i-apply natin yung law of hermeneutics natin. Unahin natin yung specific at general. Pagka sinabing Israel, ito ay specific. Sa madaling salita, Israel lang. Pag law of inclusion, pag sinabing Israel lang, ang kasama lang dito ay ang bansang Israel. Referring to the 12 tribes. Excluded ang Pilipinas, excluded ang Amerika, hindi kasama ang Thailand, at hindi kasama mga kabsat ang mga Pilipino. Ayan, sapagkat ang tinutukoy lang dyan ay para sa mga Israel. Ang Pilipino, laging gusto kasama siya Diba? Pumapapel. Laging papabida. Diba? Andrew, wala nang tatalo sa Pilipino Kaya dito pag binasa niya, sasabihin ng Pilipino, kasali ako dyan. Tapos sasabihin niya, wala yan sa lolo ko. Tama. Gusto lagi bida Sige, tuloy mo, Captain Islao. Ayan.
So makikita po natin dito, mga kapatid, Nagsasalita? kumbaga nagsasalita Ang Diyos? ang Diyos, Ang kinakausap? ang bansang Israel, mga kapsat. So Oo. ibig sabihin pala nito, yung specific na binigyan o kausap dito ng Diyos ay walang iba kundi ang bansang Israel. Ano kaya ang dahilan kung bakit po niya nabanggit ito? Ayan, background. Kasi ang katotohanan po na ito, mga kapatid, hindi lang naman tithes yung issue dito eh. Kundi yung mga walang hiyang mga pare. Oo, tinan mo ha. Ang may kasalanan dito, Katinislao, Oo. ay yung leader ng Oo. Diyos diyan sa bansang Israel pagdating sa templo. Oo. Religious activity itong gawain na ito, mga kabsat eh. Tama. At pag-a-apply mo yung philosopher, dito sa panahon natin ngayon, ang may kasalanan na naman. Wala iba yung mga tao. Ang mga religious leader na naman, na nagpapatakbo ng kanilang mga, ewan. Oo. Sino pa nakikinabang neto? Di ba sila rin? Oo. Di ba? Hindi ba? Meron nga ako nakita yung pag-aaral ng anak, sagot ng membro. Oo. Pag-a-abroad, sagot ng Ng membro. membro, oo. Pag-bisita doon sa Israel ng pilgrims, Oo. sagot ng membro. Oo. Lahat na lang inaasa sa membro. Oh, ang katwiran ni pastor pababayaan mo ba ang pastor mo na kumain ng lata ng sardinas? Di sa Apostle Paul nga hindi nakatikim ng sardinas Oo nga carninas. Naghirap nga Background, Captain Islam. Ano nangyari sa So, background anong dyan? nangyari po dito? Oh. Nakikipag-argue ang Diyos sa mga paring ito. Oo. Kasi po, sila yung binigyan ng napakahalagang gawain sa loob ng templo, and Oo. yet, sila po yung promotor, Oo. mga kapatid. Oo. Sila pa yung pinagsimulan, kaya galit na galit ang Diyos. Kaya nga, walang pinagkaiba to sa panahon natin ngayon. Oo. Di ba? Ang mga promotor ngayon, ayan yung mga pinagbibigyan nyo yan, mga kapatid, at gagamitin nga ang Diyos para sila ay makakolekta ng limpak na salapi. Oo. Isipin mo yung mga pastor na mga sikat, sikat chupoy. Oo. Ang gaganda ng kotse, Oo. ang gaganda ng bahay. Nakita mo na ba yung bahay ni Joel Osteen kung gaano kalaki? Oo. Sa Dallas, mga kabsat. Naku, grabe. Ang laki-laki nito, May daig pa yung Malacanang Palace yata, Oo. Ayan, background, Kapsi daw. Kaya dito, kung babasahin na po natin, sa chapter 1, ganun po dapat, ang sasagot din ayon sa context. Kaya basahin nyo po yung chapter 1, makikita nyo po kung gaano yung ang Diyos ay galit na galit sa mga pari na ito. Oo. Kaya sabi ng Diyos dyan asaan ang inyong Ang aking dangal. ang aking dangal? Oo. Asaan ang inyong pagrespeto sa akin? Oo. Nasaan ang inyong pagkatakot sa akin? Oo. Ako yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako yung Diyos ni Abraham. Ako yung Diyos ni Jacob. Ako yung Diyos ni Isaac. Ay, baliktad pala. Oo. Ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac. Ako ang Diyos ni Jacob. Ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa Mula Ehipto. sa Ehipto. Di ba? Ako nagbigay ng lupa na yan. Oh, yan. Dati wala kayong lupa. Di ba? Amoy lupa kayo. Di ba? Kayo'y yagit. Di ba? Nung lumabas sila naman talaga sa Egypt Walang-wala sila. squatter sila Saan Oo. sila pupunta? Slave nga Wala lupa Di ba? Wala silang lupa Kaya nga ang ginawa ng Diyos tinulungan niya ang bansang Israel Oo. sa pamagitan ni Joshua Oo. para mas makuha nila yung lupa na dating iniwan nila. Oo. Kasi iba na ang may-ari ng lupa hanggang ngayon nga, philosopher, pinag-aawayan yung lupa na yan Inaangkin ng iba. Di ba? Gera ka pa rin doon Kaya ngayon, sabi ng Diyos asaan ang respeto nyo sa akin? Bakit kayo nag-aalay? Sa English, Captain Islaw. Sabi niya, where is my honor? Ayan. Basahin Diba? niyo po kasi Malakay chapter 1 verse 6. Oo. Ito naman kasing Malakay 3:10 na to, philosopher. Oo. Ito lang lagi natatandaan. Yun lang yung binabasa. 5 chapters itong Malakay, pero ang kabisado lang nila. Pinakasikat. Oo, Malakay chapter 3 verse 10. Yan ang pinakasikat. Pambira naman itong mga pastor mabola-bola na ito. Oo. Hindi man lang muna bago makarating doon sa Malakay 3:10, umpisahan nila doon sa chapter 1 Oo. para maintindihan nila kung bakit nagdidemand ang Diyos ng ganito. Oo. Kaya nga dyan ang ginawa pala ng mga leader ng mga pari na ito, Oo. abay, nag-alay po sila ng di quality. Oo. Diba? Nag-alay sila ng may Bulag. kapansanan. Oo. Diba? Tulad ni Captain Ish. Oo.
Oo. Nag-alay sila ng bulag. Oo. Di ba? Kumbaga, hindi katanggap-tanggap na pag-aalay. Oo. Isamantalang nasa batas nila na yung kanilang iniaalay, dapat kanilang inaalagaan, Oo. dapat walang kapintasan. Oo. It must be perfect. Kaya nga po, yun yung tinatawag na historical background. Di ba? Ang Diyos nakipagkasundo sa bansang Israel. Oo. Di ba? Kaya nga Andrew, maganda basahin mo yung chapter 1. Pagdating mo ng chapter 3 verse 10, magbabago yung pananaw mo dito. Oo. Di ba? Di kasi- ba? Sige, sabay tayo eh. Anong kasi? Kasi pati doon sa chapter 2, mga kapatid, ano ba ang ginawa ng mga paring ito? Oo. Pati Kaya yung nga. pag-aasawa. Mm-mm. Di ba? Pati yung pag-aasawa, mga kapsat, ang bilis nilang dinidivorce yung asawa nila. Oo. Mm. Kaya nga Andrew, basahin mo yung chapter 1, chapter 2, pagdating sa chapter 3 verse 10, magbabago na yung pananaw mo regarding dito sa tithing na to. Oo. Kasi ang talagang may kasalanan dito, yung religious leader nila. Mm. Diba? Kasi ito ay kasunduan. Para maintindihan mo Andrew, simpleng-simple lang ito. Ayan. Diba? At gagawa tayo ng analogy. Mm. Kunyari si Don Philosopher. Ayan. Mayaman na mayaman ito. Mayaman niya. Bilyones. Oh, sa kanya yung 10 bundok dito sa Itogon. Oo. Mayaman niya. Na may ginto. Oh, may ginto. At ikaw, lalapit ka sa kanya, Andrew, sabihin mo, pwede bang magtrabaho sa iyo? Mm. Di ba? Ang sabi ni philosopher, Pwede. 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 Wala kang lupa, hindi ba? Oo. Wala kang trabaho. Walang-wala ka. Parang yung bansang Israel. Sige, bibigyan kita ng isang bundok. Ayan. Sa'yo na muna yung isang bundok. Oo, na Taniman ko maraming ng ginto patatas. yun. Oo, taniman mo yan, di ba? Trabahuhin mo yan, o maghukay ka ng mina dyan. Basta ang kasunduan natin, philosopher, Oo. sa'yo yung 90%, akin yung 10%. Grabe. Aba. Ang bait naman ng, sabi nung may-ari, sabi ni na yan. philosopher, sagot ko yung traktora mo. Sagot ko yung araw mo. Sagot ko yung tubig Lahat. mo. Patubig mo. Wala kang gastos. Akin lahat yan. Wala kang trabaho bibigyan kita ng isang bundok. Andrew, at trabahuhin mo yan. Kung ano ang ma-produce mo yan, philosopher, sa'yo ang 90%, sa akin lang ang 10%. 10%. Di ba? Saan ka naman makakakita, Andrew, ng ganong employer mo? Ng ganito kabait ni philosopher. Oo. Di ba? Wala ka nga eh. Dapat nga, kung tutuusin philosopher, sa kanya lang yung 10% at doon sa may-ari ng bundok, sa 10% kanya yung lang. sa kanya yung 90%. Oo. Pero baligtad eh. Oo. Ganun ang Diyos sa bansang Israel. Wala namang pag-aari yung bansang Israel na ito eh. Di ba? Mayabang lang ito talaga eh. Yes. Pero ang sabi ng Diyos, dahil mahal kita, in Malachi chapter 1, verse 2, sabi niya, I have loved you, says the Lord. Sabi niya nga, mahal ang Diyos ang bansang Israel eh. Oo. Kaya kahit wala kang lupa, eto ngayon ang lupa para sa'yo. Di ba binigyan sila? Oh, sakahin mo yan, di ba? Mamuhay ka ng maayos. Pero pag nag-produce ka ng crops mo dyan at ng mga alaga mong hayop, ito ang kasunduan natin. Oo. Ha? Kasunduan to. Di ba? Sa'yo ang 90%. At sa akin yung 10%. Pero yung 10% na ibibigay mo sa akin, kinakailangan best ito. Siyempre. Hindi pwedeng bulag. Hindi pwedeng Hindi kalbo. pwedeng, oo. Hindi pwedeng pilay. Ha? Yes. Oo. Hindi ko tatanggapin yan. Oo. Hindi pwedeng panis. Oo. Andrew, ganyan ang hinihingi ng Diyos. 90% sa'yo, pero bigay mo sa Diyos lang yung 10%. Abay, kung ako yan, Captain Islao, maghahanap pa ako ng 4 na employer na ganun. Eh, siyempre. Biro mo, napaka-generous naman philosopher ng Diyos, ano? Sa kanya lahat. Tapos, ang mukhang loose win yun eh. Oo. Mukhang panalo ang bansang Israel doon. Pero dito sa Malachi chapter 1 verse 6, kung babasahin mo to, Andrew, Oo. abay, kahit na ang Diyos nagpatalo na sa bansang Israel dito, makita mo, no, winalangya pa rin nila ang Diyos. Oo. Hindi sila sumunod Yung sa kasunduan. yung 10% na para sa Diyos lang, kinuha pa rin. Kinuha pa rin nila. Inangkin pa rin. Hindi po ba nila. ganyan yung mga religious leader ngayon? Oo. Yung akin, yung sa'yo, akin pa rin. Oo. Di ba? Naintindihan mo yun na Andrew, ano? Kaya nga dito, pagpunta mo sa Malachi chapter 3 verse 10, parang ang Diyos pa ang nagsusumamo sa bansang Israel na sabi, sige na, ibigay mo na yung kasunduan natin. Ito na naman ang deal natin. Para lang makatupad ka doon sa kasunduan, sabi ng Diyos, subukan mo ako ngayon.
Ayan. Ibigay mo yung nararapat para sa akin at dadagdagan ko pa yung isang bundok mo, gagawin ko pang 5 bundok. O, asan ka pa? Siyempre. Diba? Kaya lang, ang naalala ng mga pesting mga pastor bola-bola na ito, yung siksik liglig umaapaw. Pero yung original na kasunduan, hindi nila naalala ito. Mga kapsat, kung tutuusin nga, kahit wala yung siksik liglig umaapaw, we are bound to give to God kasi yan ang kasunduan natin. Diba? Pero ngayon, ang binibigyan nila ng diin dito, Captain Islao, yung china-challenge nila ang Diyos at babalik sa kanila siksik liglig umaapaw. Diba? Pinapakita lang ng Diyos how generous He is sa bansang Israel. And yet, mga kapsat, winalang niya nila ang Diyos dahil ang ibinigay nila dyan ay mga panis, mga bulag, mga pilay. Yung hindi tinatanggap ng Diyos, yung pa ang binigay sa Diyos. Kaya nga, galit na galit ang Diyos dyan, mga kapatid. Yan ang background po ng Malakay chapter 3 verse 10. Kaya ang sabi ni Malakay sa kanila, mga magnanakaw kayo. Diba? O ang tanong, kayo bang mga Kristiyano, magnanakaw kayo? Meron nga tayong kinakanta Jesus paid it all. Tapos ngayon may utang ka. Ang galing ng mga pastor na ito na ini-implement nila ito. At sasabihin nila sa kanilang membro, magnanakaw kayo. Diba? Ninanakawan nyo ang Diyos. Sino kaya ang magnanakaw? Diba? Sila pala yung magnanakaw Kasi dinideceive nila yung kanilang mga membro. At tandaan po natin ito, mga kabsat, sa ating pinag-aaralan na historical background, alam nyo po na mayroon dapat din tayo consider pa na 3 katanungan. Unang-una na sinanong natin kanina, sino ba ang magre-receive ng tithes na ito? Hindi ba ang mga Levites? Pangalawang tanong, saan dadalhin yung tithing na ito? Hindi ba nandyan sa likod namin na background? Nakita nyo po? Di ba dapat may kalalagyan ito? May kinalalagyan ito na tama. Hindi ito napupunta sa bangko. Hindi ito napupunta sa bulsa. Hindi ilalagay doon sa storehouse ng Diyos. Malinaw yun Ayon din sa Levitical system philosopher, may pinaglalagyan ang mga tithes na dinadala. Huwag po nyo idideposito yan sa BDO. Kailangan po mga kapsat, lahat po yung tithing, according doon sa law, sa lumang tipan, dyan po dadalhin, Ito kayo po yan. Dyan dapat dadalhin sa storehouse ng Diyos. Sa templo. Sa templo. Saan yan, philosopher? Nasa Jerusalem yan. Wala na nga Na-destroy. 70 AD, wala na yan. Picture lang yan. Hindi totoo yan. Picture lang yan. At pangatlong tanong, philosopher, anong araw nila yung dadalhin? Sabado. Sabado naman yung worship nila noon Hindi ba kasama sa 10 commandments yun? Keep the Sabbath day holy. Bakit linggo nyo pinibigay? Tapos may sobre pa. May sobre lahat dinideclare kung ilan yung sweldo. Sigurista. At kailangan yung pangalan mo nandoon sa sobre. Para walang lusot kay pastor. Huling-huli ka. Kapag di mo na ibigay, yan ay yung sinasabi natin kanina, may utang ka. Andrew, we're actually trying to apply na itong, para sa tanong ba, mag-a-apply ba itong utos sa lumang tipan pag gagamitin mo ito sa bagong tipan? Diba, mag-a-apply ba to? Ayan. Mahirap nga mag-apply. Unang-una, sabi nga ni Santiago kanina, pagka gumawa ka ng isang batas o pagka sumunod ka sa batas, huwag mong pipiliin yung mga batas na susundin mo lang. Na gusto mo lang. Levitical system ito, mga kapsa. Ibig sabihin ng system, lahat sa mga batas na yan ay may kinalaman, philosopher, doon sa batas na sinusunod mo. Unang-una, tithing. Di ba kaya system Tithing. Sino magre-receive? Levites. Saan ibibigay? Sa templo. Di ba? Kailan ibibigay? Sabado. Ngayon, nung in-apply ng mga pastor natin magagaling philosopher, yung bigay lang. yung bigay lang ang mahalaga Pero kung saan dadalhin, hindi na nila dinadala doon. Sa bulsa na yun. Di ba? Sa bulsa na yun. Sasabihin sa secretary, i-deposito mo nga sa account ko sa SMBDO. Tapos sasabihin sa membro huwag ka nang magtanong kung saan napunta. Sapagkat ang pinigay mo ay hindi na sa'yo yan. Sapagkat ang kay Juan ay kay Pedro. Ang kay Pedro ay kay Juan. At ang kay Pedro ay kay Juan. Pedro pa rin. Basta lahat sa kanya. Lahat sa kanya na. Nakita mo? Diba? Puro kabig lang You cannot apply the law in the Old Testament doon sa bagong tipan. Unang-una, wala na yung templo. Wala na yung Levitical system.
Di ba? Wala na rin yung tinatawag na Levites. Yes. Di ba? Mestizo na eh. Si pastor, hindi naman siya Levites. Oo. Pilipino naman. Oh, dito nga sa Baguio, mga pastor dito, igurot pa. Oo nga. No, pero pina-implement nila yan. At higit sa lahat, ang Kristiyano nagtitipon na Captain Islao sa unang araw ng isang linggo. Pero bakit yan binibigay kay pastor ng unang araw ng isang linggo? Oo. Kung i-apply mo yung Old Testament, di sana Sabado yan ibinibigay. Ang sabi Oo. kasi sa Archangel Oh. ng mga pastor na ito, Oh. inilipat daw yung Sabado sa Linggo. Naku, Ayan. paano naman ililipat yung Sabado sa linggo? Ano nangyari yun? Oo. Inilipat daw yung Sabado doon sa Linggo. Oh, ano na Paano nangyari yun? Ang tanong, ano na nangyari sa linggo? Nilipat naman ng Sabado. Baliktad, ano? O hindi, dapat mauna dapat Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, Oo. and then Saturday. Oo. Ano ba naman Monday yan? pa lang worship natin. Pag nga, lilipat yung first day sa Monday. Oo nga eh. Bakit ganun? Oo. Makita mo. Di ba, kaya nga maraming nagtatanong sa atin, nagdududa sila. Mukhang hindi tama. Di ba? Ito, isa pang senaryo, philosopher. Oh. Ito laging natatanggap natin. No? May mga listener tayo dito sa Baguio City, nag-abroad. Oo. Oh, pumunta ng abroad. Ang tanong nila, laging tanong sa Z-Radio Yes. noon eh. Ang tanong nila, philosopher, nandito na ako sa abroad, Archangel kanino ko ngayon ibibigay ang aking 10%? Aba. Doon ba sa church sa Baguio? Oo. O dito sa inaatinan ko dito? Oo. Pag tinanong mo yan kay pastor na nandito sa Baguio, sasabihin niya, sa akin mo ibibigay yan. Bigay yan. Membro ka dito eh. Dito ka lang galing eh. Oo. Pag kinausap mo naman yung pastor na doon sa Saudi Arabia, kung saan siya nagtatrabaho, sa akin mo yan bibigay. Dito ka sumasamba eh. Opa. Kaya ang sabi nung kaawa-awang OFW, Naguguluhan. saan ko to ibibigay, Archangel? Oo. Alam mo, ano sabi ko? Oo. Sa akin na lang. Joke lang po, mga kapsat. Joke lang po. Oo. Hindi po kami tumatanggap ng tithes dito. Oo. Dahil naniniwala po kami Sa cheerful giving. Oo, dahil ang lumang tipan ay pinawalang bisa na, kaya ang pagbibigay natin bilang Kristiyano ay nandoon na sa utos sa bagong tipan. Yan po ang may bisa ngayon. Oo. Kahit mag-tithing ka ngayon, wala namang bisa sa iyo yan Sabi eh. doon sa Hebrews chapter 7 verse 18 and 19, hindi ka napapabanal. Hindi ka pwedeng mapabanal. Oo. Diba? Ba naman ang purpose ngayon, philosopher, kung bakit sila nagtitithing eh. Kasi Yung siksik-liglig, Umaapaw. umaapaw. Ang purpose mo ba kung bakit ka nagtitithing Oo. ay para mapabanal ka? Oo. Kasi yan ang purpose ng bansang Israel kung bakit sila sumusunod dyan. Oo. Diyan sila nagiging tama sa harap ng Diyos. Mm. Pero ngayon, ang purpose kung bakit nagkakaloob ay para dumami pa yung pera nila. Abay, Oo. para ito nga, walang pinagkaiba sa tinatawag natin na investment sa bangko. Oo nga eh. Bas ganyan ba yan ang Oo. Diyos? Ang Diyos backup sa bangko? Oo eh. Kaya nga dapat ang title nito sa YouTube natin, Tithing, a Religious Scam. Di ba? Hindi ba direct riba no? Oo. Religious scam to eh. Di ba? Kasi gagamitin mo yung law sa Old Testament at patutupad mo doon sa New Testament. Ang sabi sa Galatians, kailangan gawin mo lahat 'yan. Oo. Di ba? You are bound to obey all the laws in the Old Testament. Paano mo susundin yan? Wala ng templo. Oo nga eh. Di ba? At paano mo susundin yan, mga kabsat? Yung bansang Israel nga, di nila natupad. Kaya Tapos nga eh. ngayon, ikaw tutuparin mo. Oo. Ang sabi po sa Romans chapter 7, verse 6, ganito yung kanyang pagkasabi. But now we are released from the law, Ayan. having died to that which Oh. held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Oo, wala nang bisa yan. Kaya nga yung naging issue, Captain Islao, sa Galatia, yung circumcision, Yes. yan din ang sinabi ni Pablo eh. Gawin niyo yung circumcision, you are bound to keep the whole law. Oo, Galatians chapter 5 verse 2. Tinuturo yan ng pastor nila. Oo. Di ba? Hindi na tayo dapat tuliin. Bakit? Dahil nasa bagong tipan na tayo. Oo. Bakit naman yung tithing, i-substitute mo dyan? Kasi law din yan in the Old Testament. Sabihin mo, hindi na dapat tayo, kung gagawin mo yung tithing, sabihin ni Paul, Oo. gawin mo na lahat yung law sa Old Testament. Oo. Diba? I-substitute mo yan doon sa circumcision. Ang issue sa Galatia kasi ay circumcision. Yes. Pero kung ang issue, diyan makita ni Pablo ay yung tithing, sasabihin din niya ganyan, mga kabsat. Kung gusto nyo mong mag-tithing, gawin mo lahat ang law dahil hindi ka maliligtas diyan sa law na yan. Oo. Oh, di ba? Mhm. So wala nang bisa yan sa atin.
Pero kung ang purpose mo, mga kabsat, magpayaman, hindi namang maging banal sa Diyos, magta-tithing ka talaga. Yes. Kasi may pangako dyan ng Diyos, philosopher. Oo. Siksik. Oo. Siksik-liglig o Oo. maapaw. Kami nga, kahit hindi nagta-tithing, bakit siksik pa rin kami? Oo, tingnan nyo naman po yung katawan namin. Oo nga eh. Siksik at umaapaw. Dapat nga, actually, doon sa mga bansang Israel, doon sa panahon nila noon, dapat hindi na nila asaan yung idadagdag pa ng Diyos sa kanila sapagkat bakit? Wala naman silang pag-aari eh. Di ba? Binigay ng Diyos ng lahat-lahat sa kanila. Oo. Tapos, ang sabi ng Diyos, sige, para makasunod kayo, bibigyan ko pa kayo. Oo. Di ba? And yet, hindi naman pa rin nila ginagampanan yung kanilang trabaho. Oo. So, ano nangyari mga kapsat? Tinawag tuloy sila ng propetang Malakay na mga magnanakaw. Tanungin natin, ang Kristiyano ba magnanakaw? Oo. Pinatawad na yun ni Kristo. Pinatawad ka na ni Kristo. Ang sabi doon, Jesus paid it all. Oo. Binayaran niya na lahat. To Him I give. Diba? Diba? Si Binayaran Kristo, niya na lahat. Wala kang utang. Tapos magnanakaw ka pa rin? Oo. Diba? Parang... Andrew, wala kang utang sa pastor mo. Yes. Kasi you are not bound to tithe today. Oo. Ang dapat sa ating Kristiyano is 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. At babasahin natin yan. This is the command of giving in the New Testament. At ito ang may bisa. Ang hatid nito ay kabanalan Ayan. sa harapan ng Diyos. Pag ginagawa mo to, dito tayo nagiging tama sa harapan ng Diyos. Ayaw niyong gawin ito? Oo. Di ba mga kabsat? Di ba? Yun Basahin natin. Yun ang masakit sa akin dyan, Oo. Yung bagay na magiging tama tayo, Oo. yun ang hindi ginagawa Yun ng na nga maraming eh. tao. Kaya nga Yung bagay na hindi tama sa harapan ng Diyos, Oo. yun naman yung ginagawa ng maraming tao. At ang pinapagawa ni pasimuno pastor. dito ay itong mga leader na ito, mga kabsat. Oo. O, basahin ko sa iyo sa English, ha. Andrew, pakinggan mo to, ha. This is the command of God through Apostle Paul sa mga Kristiyano. At if we're going to apply hermeneutics din, mga kabsat dito, makikita mo ang nagsasalita dito ang Diyos at ginamit si Apostol Pablo at ang kausap na dito ni Pablo ay mga Kristiyano. Sabi niya sa verse 6 ng 2 Corinthians chapter 9, "But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully." Verse 7, "So let each one, lahat, walang exempted." Sabi niya, "Let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound towards you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work." Nakita mo mga kapatid, ano? Andun pa rin yung siksik-liglig. Oo, may promise pa rin. Oo, sapagkat bakit? Ang sabi po doon ng Diyos, para nang sa ganon, you will abound in every good work. Oo, mga kapsat. Ngayon, sa bagong tipan, philosopher, hindi na lamang 10% ang pagbibigay. Oo, 100% na. Pwede Sapagkat bakit? Oh. Yung puso mo yung nagdi-decide eh. Oo. Di ba? Hindi Sabi na doon, batas. sabi ng puso mo 100%. Oo. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, kalahati lang ng puso ko, ibibigay ko sa iyo. Oo. Di ba? Ganun po mga kapsat, because you give because you love. Kapsat, kung bakit ka nagbibigay, according to your heart, sabi ko, sapagkat mahal mo ang Diyos. At ano po, doon po sa lumang tipan, kung bakit sila nagbibigay, it is according to the law. Oo. It is out of fear. Sapagkat bakit hindi ka magbigay, anong gagawin sa'yo? Oo. Stone to death. Diba? Stone to death ka eh. Diba? Pero sa New Testament, mga kapsat, bakit ka nagbibigay? It It's is not because out of fear. It is because Of love. you love. Ayan po. Mahal mo ang Diyos, kapsat, kung bakit ka nagbibigay. Kaya sinama dito yung heart. Oo. Di ba sabi niya, ang nagsasabi kung magkano ibibigay natin is our heart. O hindi si pastor magdidikta. Oo. Di ba? At hindi pare-pareho, alam mo, hindi pare-pareho ang puso ng tao. Oo naman. Di ba? Pero kahit puso ang magsabi kung magkano ang ating bibigay, hindi ba 100% yan, Andrew? Di ba? Dahil ikaw, pag binigay mo yung puso mo sa iyong mahal, di ba? Alangan namang ibigay mo lang kalahati. Han? Mahal kita, 50% Han, lang, ha? Pero kalahati lang ng puso ko bibigay ko sa iyo. Bakit? Naka-reserve to sa akin. Aba. Hindi ganun yun.
Di ba? Kaya ang gusto ng Diyos ay cheerful giving o yung spiritual giving o yung Christian giving, mga kabsat, dahil kasama na doon yung puso natin, ang buong pagkatao natin. Kung bibigyan natin yan ng great example, mga kabsat, let us go to 2 Corinthians chapter 8, verse 5. At tignan po natin yung mga taga-Macedonia. Oo. At itong mga Macedonia na ito, people, Ulitin mo ulit. it could be, ito po yung mga may hirap, ano po. At sinasabi nila, ito yung mga taga-Pilipay, ano. And 2 Corinthians, chapter 8, verse 5. Ayan. Ita-type na po ni Reeve. Ayan. At yan po ang nakalagay po dyan. Ano ba una kasi binigay nila? Oo. Binigay ba nila sa Archangel ay money come? Hindi. Meron silang unang binigay. Oo. Kaya hindi naging problema yung paghingi ng pera sa kanila Pansinin o niyo yung po, support. Ano ba dapat ang una mong ibibigay? Oo. At ito yung tinalakay kanina ni Sir Archangel. Ano ba yung in-establish ng Diyos Mm. sa mga anak niya? Oo. Di ba yung puso natin? Yung puso. In-establish niya yung puso natin nang sa ganun, yung pagbibigay natin hindi mahirap. Mm-mm. Hindi masakit. Mm-mm. Bakit? Kasi in-establish ng Diyos yung puso mo eh. Mm-mm. At ito ngayon yung nangyari dito sa mga taga-Corinth na sinasabi ngayon ni Apostle Paul sa mga taga-Macedonia, sapagkat sa panahon po dito mga kabsat, nagkaroon po ng tinatawag na famine doon po sa Jerusalem. Oo. Kaya ano po ang sabi niya sa kanila? And this not as we expected, but they give themselves first to the Lord, Oo. and then by the will of God to us. Kanino nila ibinigay yung sarili o ano muna yung binigay nila sa Diyos? Yung kanilang sarili. Yung kanilang They gave bagay. themselves first. Yun Sipin po. mo anong nauna? Yung sarili nila, yung kanilang puso, yung kanilang buong pagkatao. Tsaka na lang sumunod yung pera. Yes, bakit po? Kasi Oo. po hindi ka na hindi ba sakit sa iyo na magbigay? Oo. Bakit? Kasi na-establish na yung puso mo na may nagturo sa iyo na ito yung tamang pagbibigay. Oo. Yung tamang pagbibigay ay nanggagaling mismo sa puso natin dahil si Kristo ang nagturo nito, si Kristo ang nag-establish nito sa puso natin, kaya tayo po ay nagbibigay. Ayan. Para saan ba yung binibigay natin, mga kapatid? Oo. Di ba ang Diyos ba kailangan niya ang pera? Oo, hindi naman niya kailangan yun. Hindi naman niya Mayaman kailangan siya yun eh. Mga Oo. kapatid eh. Mm. Pero saan yung binibigay mo kasi? Oo. Hindi ba ang sabi ng ating Panginoon, nagagamit ito para sa paglago ng iglesia. Nagagamit ito para sa kapatid mo. Oo. Di ba? Nagagamit ito, halimbawa, dito sa NLEX, wala po kaming chapel eh. Oo. Kaya kami ay nagre-rent. Oo. Di ba? Yung kapatid mo walang maupuan, kaya ka nagbibigay kasi para may mabili na upuan. Mm-mm. Para sa kapatid mo, mga Oo. kapatid. Para makapag-broadcast kami. Para Kaya may makapag-broadcast nagbigay kami. para makabili ng microphone na ito. Opo. Di ba? Ito ba, kakainin ko ba itong microphone na to? Oo. Yayaman ba ako sa microphone na ito, mga kabsat? Hindi. Di ba? Para ito sa inyo, kaya may nagbibigay. Yes. Di ba? Hindi yung nagbibigay tayo para bumalik sa atin yung binigay natin. Oo, parang lagi nating kinukondisyon ang Diyos, mga Parang kapatid. ang lalabas ng Captain Islam, may utang ang Diyos. Bakit? Nagbigay Totoo ka yan. eh. Oo. Oh Lord, may utang ka. Oo, Sabi mo may pangako, challenge ka. May utang ka. Oo. Paano nagkautang ang Diyos sa atin? Samantalang pag-aari niya to. Kaya nga samantala in the first place, wala ka naman. Walang pag-aari. Oo. Diba? Ang sabi niya doon sa Acts chapter 17, verse 25, mga kapsat. Oo. Ang Acts sabi chapter niya- 17. Acts chapter 17, verse 25. Tingnan niyo po ang sabi niya dito sa kanyang pagkakabasa. Sabi niya dito, no? Nor he is served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and All everything. Kapsat, siya ang nagbigay everything that you possess, Oo. including your life, In other words- including the air that you breathe, Oo. the water that you drink, Oo. everything. Tapos sasabihin mo, may utang si Lord sa'yo? In other words, philosopher, you own nothing. Tama. Lahat yan sa Diyos. Oo. Oo. Pero ang sabi ni ang utang na lang natin pagmamahal. Tama. Kung magkakautang tayo, sabi niyan gano'n, Pagmamahal na lang. ang utang natin ay pagmamahal. Oo. Nasa Romans yun eh. Romans Kaya- chapter 13. Idagdag ko tong bersikulo na to, Sir Archangel. Sige, ulitin mo Puntahan po natin sa Acts chapter 20, verse 35. Ayan. Isulat nyo po yan, mga Oo. kapatid. Acts 20, verse 35. Tignan nyo po kung bakit po tayo nagbibigay. Nandyan po, nakalagay Ayan, sabi po dyan, I have shown you
in every way. Mm. Sino po nagsasalita dyan? Oo. Si Apostle Paul. Sabi niya, by laboring like this, that you must support the weak. Oh, di ba? Diba? Ayan, At, ayan. at sabi pa niya, and remember the words of the Lord Jesus Christ. Anong sabi That ni Jesus? He said, Oo. it is more blessed to give. Than to receive. Oh, nakita mo ano? Kasi unang-una si Kristo binigay niya yung sarili niya. Sarili niya eh. Oh, pero hindi siya nanghihingi ng sukli. Oh. Buong buo niya binigay. Tapos Pero, kayo, kukondisyonin mo, Oo. Lord, I give this. may utang ka, ha? Oo, pero Oo. Panginoon. Tapos pag hindi binigay ni Lord, magtatampo. Siyempre may kasalanan. Oh, mga kapsat. You see, no, there's a reason why we give, mga kapsat. Hindi yung ganyang na sistema na tinuturo sa atin mga pastor bola-bola natin. Magbigay ka, i-challenge mo ang Diyos at siksik diglig umaapaw. Actually, mga kapsat, ano, yung mga taong nagtetestimony sa kanila niyan, Oo. pagtetestimony, talagang makita mo every person na yumayaman, di ba, ay pinagsasalita nila. Pero yung mga mahihirap, yung wala ng pamasahe, Oo. ba't hindi yun ang pagsalitain nila para makita nila na yung kokonti na lang na nasa akin, napunta pa kay pastor. Oo. Kaya nga po itong mga pastor na ito sa Archangel, Oo. in our time today, mga kapsat, in this Christian age, hindi lamang po tithing eh. Oo. Iba't ibang klaseng giving ang binibigay. Tama. Bawat misa, may giving. Oo. Di ba? Tandaan niyo po yan, bawat misa, may laglag barya. Yun naman ngayon, laglag barya. Oo. Laglag barya. Bawat worship service, may laglag barya. Kaya nga, laging nakaganon eh. Oo. Si Ninoy Aquino. Pag nakita mo si pastor na nakaganon na, ibig sabihin, kailangan na niya. Oo, mga Nakuha kapsat. niyo ba mga kapatid? Oo. Di ba? At hindi lamang yun Iba-ibang eh. giving. Iba-iba eh. May tithes. May tithes. May offering. Ano May- pa? May tinatawag na... May first fruit. May seed. May seed. Oo. Hawak mo. Meron pang... Ito yung worst. Ano yan? Pastor shower. Ayan, pati meron pang shower. Wala namang nakikita kang binigay kay Apostol Pablo na pastor, Pastor shower. shower? O kaya dun sa mga... Bakit? Hindi ba naligo si pastor? Pwede. Sasabihin ni pastor share your blessings. Oo, Pastor shower tayo. Meron- money come. Meron nga Dapat ako yan, ano eh. hindi pastor shower. Ang tawag yan dapat ay chairman shower. Alam mo, meron akong kilalang ganyan eh. Naka-Bible study ko eh. Ano? Ang sabi ba naman nung taga-kolekta ng taga-bigay ng pera? Oo. Sabi niya, mga kapatid, Oo. pinapaalala ko lang po sa inyo sa umaga pong ito. Oo. Yung ating pastor shower. Aba, talaga. May utang na po tayo. Mapalad tong pastor na to, ha? Bihira. Parang may metro yung upuan sa simbahan. Oo. At lahat ng ito, mga kabsat, all of this involves money. Money. Oo nga eh. Oo. Di ba? Pera naman lahat yan. Iba-iba pa ang tawag. Oo. Pero isa lang. Hindi nyo ba napapansin na lahat ng sabihin nila na, di ba, iba-ibang giving na yan, Oo. lahat naman ang katumbas niyan, pera eh. Oo. Bakit di na lang ipag-isahin yan? Mm. Di ba? Bakit iba-iba pa yung, parang talagang, tawag ito, religious scam to talaga Oo. mga kapsat. At wag na, ayaw namin mga kapatid na maloloko kayo dito. Yes. Dahil hindi naman yan pinag-uutos ng ating Panginoon. Ang sabi lang niya, give cheerfully. Oo. Di ba? Out of the purpose of your heart, for God loves a cheerful giver. Mm. Ganyan magbigay ang Kristiyano. At pag nagbigay siya cheerfully out of this heart, hindi na po 10% yan, 100% dahil buong puso niya ito ibinigay sa Diyos. Oo. O alin na mas malaki, tithing o yung Christian giving. Oo. Diba? Mamili ka, Andrew. Pag galing yan sa puso mo, mga kabsat, ay, diba, dapat ay 100% yan. Yes. Pero warningan ko kayo mga Kristiyano, ha, hindi ito reason para ang ibigay nyo ay babarya-barya lang. Oo. Diba? Diba, una sabi, Pipiranggo-piranggot if you lang. sow sparingly, you will also reap sparingly. Yes. But if you sow bountifully, you will also reap bountifully. Another verse sa giving ng Christian, 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2. Pabasa natin yan. Ha? Upon the first day of the week yan, Oh, ha? tinan mo ha, merong araw ng pagbibigay. Oo. Oo. Hindi yan Friday? Oo. Ay, hindi yan Wednesday? Oo, hindi yan O Wednesday. hindi yan every Mass? Every day? Hindi. Basahin natin ang 1 Corinthians 16, verse 1 and 2. Now concerning the collection for the saints. You see, giving ito. As I have given orders to the churches of Galatia, so you must do Also. also.
Sabi niya, on the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there will be no collections when I come. Ano sinasabi ni Pablo dito? Oo. Pag nagbigay tayo, pinaplano natin ang ating pagbibigay. Oo. Diba? Anong klaseng pagpaplano to according to our heart? Sabi niya, kung ikaw ay pinagpala, Captain Islao, Yes. abay, dapat ang giving mo ay commensurate doon sa pinagpala ka ng Diyos. Siyempre. For example, binigyan ka ng Diyos ng 1 milyon. Oo. Tapos nung nag-giving ka, ang binigay mo lang 10 piso. Lagpas piso. Di ba? Swapag ka naman. Ang bihira naman. As you prosper, sabing ganon. So habang pinagpapala ka ng Diyos, ibig sabihin, God requires you na malaking pagpapala din yung iyong ibibigay. Kasi ang makikinabang nyo, hindi si pastor, Oo. hindi kami. Kung hindi yung mga kamiyembro mo sa loob ng eklesiya, nagagamit ng pera na yan, either in evangelism, in benevolence, and Yes. even in the edification of the church. Oo. Diyan po dapat mapunta yung mga salapi na yan, mga kabsat. So makita nyo, hindi rin ibig sabihin na barya lang bibigay natin. Kasi Yes. yun ang tinitibok ng puso mo. No. May instruction si Paul dito na ating pagbibigay on the first day of the week as we are prospered by God. So kung tayo ay pinagpapala ng Diyos, philosopher, dapat din tayo magbigay commensurate doon sa pagpapala ng ating Panginoon according to the purpose of our heart, mga Yes. kabsat. Nakita nyo ang giving na yan. Oo. Ngayon, ito question. Ayan. Sasabihin ni Pastor Bola-Bola. Ano? At maganda, sagutin mo to, Captain Islao. Sige. Kung hindi kami magta-tithes, Andrew, Oo. paano naman ang church? Saan tayo kukuha ng pambayad sa kuryente? Oo. Sige nga. Oo. Pambayad sa renta? Ang Sige laki nga. ng renta. Ang laki ng renta. 40,000 naman. Pampasweldo sa mga workers natin? Sige Aba, nga. oo. Diba? At yung mga gawain natin, saan natin kukunin nga kung hindi tayo magta-tithes? Haber. Aba. diba? Nakalimutan niyo po yata Oo. yung kataga ni Apostle Paul Oo. sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ano Ha? po nakalagay dyan? Ayan, Oo, itatype diba? na ni Brother Oo. Vic. Ayan. Lagay nyo to mga kabsat sa inyong Ayan. mga kokote balls. Ito Ayan. ang tunay na Kristiyano. Oo. Ha? Basahin natin. For we walk by faith and not by sight. Period. Itong mga taong palang ito na Oo. nagsasabi na sinisigurado na nila, they are not walk by faith, Oo. but they are walk by sight. They are walking. They are walking by sight. Oo. Di ba? Kumbaga, makapisikal sila. Oo. Mga kapsa. Ayan. Oo. Si bagay, si Captain Islam, di makawalk eh. Di ba? Gusto nyo i-sure ball yung lahat ng mga bagay na yan. Anong tawag mo doon? Pananampalataya pa ba yun? Oo. Mga kapsat, pwede naman yung pagtiisan natin kung ano man circumstances na meron tayo at doon natin makikita kung talagang tutulungan tayo ng Diyos. Oo. At sa ganang amin mga kabsat, napatunayan naman namin kahit kami salat sa pera, di ba? Lalo na itong ministry na ito ay salat sa pera ng ministry na ito. Kahit papaano mga kabsat, hindi pa naman kami nagutom, Yes. hindi pa naman kami Pinabayaan. naperwisyo, hindi pa naman kami nagkaroon ng problema dito. Kung may opportunity talaga na maibahagi ang salita ng Diyos, dumarating yung tulong po Yes. sa amin. That is walking by faith and not by sight. Ayan. So, may dadagdag ka pa, philosopher? Andrew, yan yung mga tinalakay natin ngayon, historical background, contextual background, Oo. at saka yung spiritual application ng giving sa Oo. panahon natin ngayon. Yes. We are to give according to the New Testament giving. Oo. Yung Old Testament, wala na yan. Yes. Hebrews chapter 8 verse 13. Ipa-plus sa ating screen. Hebrews chapter 8 verse 13. And if the Old Testament giving is tithing, mga kabsat, dapat hindi na yan pinapatupad ni pastor ngayon. Isang malaking kalokohan na yan. Ang sabi sa Hebrews 8:13, in that he says a new covenant, he has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. So yung inyong pagbibigay, kung galing ito sa Old Testament, luma na pala ito. Oo. Makalumang pagbibigay. Oo. Pero nandito na tayo sa makabagong pagbibigay. At ito ang kinagagalak ng Diyos at dito tayo napapabanal. At itong pagbibigay na ito ay utos po ito ng ating Panginoon. Tandaan mo, Andrew, if you love God, Ayan. you will use your money. But if you love your money, you will use God. Para yan sa mga pastor na bola-bola na nagpapa-implement ng tithes.
They love their money and so they will use God. But if you love God, mga kabsat, talagang magbibigay tayo ng pera natin sapagkat kinakailangan, mga kabsat, sa pag-ibig may kahalong pagbibigay. Yes. You can love, you can give without loving, but you cannot love without giving. Sabihin mo ba sa anak mo, anak, mahal kita. Diba? Pero bahala ka sa buhay mo. Ha? Ikaw ang magpaaral sa You're sarili all mo, alone. ikaw ang magpakain sa sarili mo. Ganyan din po tayong mga Kristiyano. If we really love God, then we ought to give our money. But if you love your money, mga kabsat, ha? Yung mga religious leaders na nanonood sa atin, I'm sure you're going to use God. Dito po magtatapos ang ating Bible lessons on YouTube Philosopher sa ating tinatalakay na tithing, a Ayan. religious scam. Ayan. Siguro pag nilagay mo yan ng title na yan, marami manunood niyan, ano? Mga kabsat, so patuloy po kayong mag-text sa amin at ito po yung mga number namin. Kung may concerns po kayo, kung sakaling sabi nyo, mali kayo. Oo. Di ba? Okay lang po yun. Against kami. Oh, hindi po tama yung sinabi Pro-protest kami. Okay lang po yun. Mag-aral po tayo ng Bible. Ito po yung mga number namin, 0927-312-5500 para sa Globe at para sa Smart naman, 0908-402-5063. Your number, Captain And Ish. my number is 0948-732-5832. At ang number naman ni Philosopher. Ang number ko naman po ay 0949-953-8234. And of course, mga kabsat, kung meron po kayong mahabang message sa amin, you can also connect with us using our email address. It's called rescuebibleradio@gmail.com. Please, ito po yung pakiusap namin. You log into your YouTube channel. Meron kayong sariling YouTube account. And please, click on the subscribe button. And share, mga kabsat, you share our YouTube channel para mas marami pang makaalam ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa muli po naming pagbabalik, Andrew, Pasyon, maraming salamat sa iyong katanungan. Nawa ito ay nagsilbing magandang aral sa iyo. Yung tithing na yan, Brother Andrew, wala nang bisa sa iyo yan. Dapat natin gawin yung New Testament command, tayo magbigay ayon sa tinitibok ng ating puso. Magandang YouTube po sa inyong lahat. Paalam na tayo. Bye-bye. Bye! Good night, Ako everyone. po si Archangel. In behalf of Rescue Broadcast Global, we leave you with these parting words. Don't forget to smile. God loves you, and so do I. Buyers! Bye-bye!